Bakit po ganun yung partner ko? Inamin sa akin na madalas siyang nagpi-fake ng orgasm niya pag nagdudu kami. Parang nabawasan po ang pagkalalaki ko. Medyo mahirap tong tanong mo, no? But let me try to help you para mas ma-enlighten ka at mas ma-enlighten din yung mga kababaihan na gumagawa nito, na pinifake nila yung kanilang orgasm. Alam nyo guys, pwede talagang ma-troubled yung relationship no, kapag nakagawian ng babae na pinipeke niya yung kanyang pag-orgasm. Kaya nga diba, pagkatapos natin gawin ito, tinatanong natin yung partner natin kung nakatapos ba siya. At tinatanong ka din ng partner mo, ikaw, nakatapos ka din ba? Meaning, importante po sa bawat isa yung magandang feedback kung napaligaya nila yung kapartner nila. Awkward yung questions, pero naiintindihan ko po na minsan, para lang wag ma-offend yung partner natin, sinasabi natin na yes, oo, nakatapos ako. Yun yung pinakamadaling sabihin para ma-comfort natin yung feelings ng partner natin. Pero alam mo, hindi naman kasi porket hindi siya nakatapos doon, hindi na siya masaya sa'yo. Nakadepende rin kasi yan sa mood ng babae or hormonal imbalance naming mga babae. At of course, yung lack of communication po dyan, ang nagsasuffer dyan is yung inyong sex life. Hindi nabibigyan ng chance yung partner ninyo na magpakitang gilas sa inyo para masatisfy niya kayo. So, bakit nga ba may nagpi-fake? Hindi naman po sikreto ito sa ating society na mayroon po o madalas po nangyayari na hindi nababalue yung pleasure ng babae. Pero bakit nga ba ganun? Yung nararamdaman ng mga babae na mag-pretend na lang sila na nakatapos sila instead na maging honest sila dun sa partner nila. According sa isang study, napag-alaman nila na 59% po ng mga kababaihan ay nagpi-fake ng kanilang orgasm. And 55% po ay nagsasabi na gusto nilang sabihin nila ito sa partner nila, pero at the end, nagde-decide sila na wag na lang pag-usapan. Bakit nila ito ginagawa? Here are the common reason po. 42% ayaw po nilang saktan yung feelings ng partner nila. And 40% hindi sila komportableng pag-usapan ito. Posibleng nahihiya sila or hindi talaga nila kayang sabihin dun sa partner nila. Ibig ko pong sabihin, malaki pong porsyento talaga sa mga kababaihan na nag-fake ng kanilang orgasm. Kaya guys, huwag kayong komportable na porket umuungol yung partner ninyo, patirik-tirik ang mata niya, meaning nakakatapos siya. Hindi po lahat ng babae ay nakakatapos at malaki pong porsyento yun. May video po ako na nagawa na senyales na nagpi-fake siya. Diyan, maglalabas po dyan. So, malalaman nyo dyan yung mga signs na pinipeke niya yung pag-orgasm niya. May mga babae po talagang magaling mag-fake. Pero yung isang mata niya nakapikit, yung isa nakadilat, chine-check niya kung ano na yung reaction ninyo. Kung malapit na ba kayo matapos. Minsan, yun lang ang inaantay ng mga babae na makatapos kayo para naman sa inyo yun. But still, it's a form of lying pa rin po. Pagsisinungaling pa rin po yan kahit white lies. So, better na makipag-communicate kayo and stop faking it. Bakit? Number 1, you are committing to lackluster S. Sa pag-fake mo nito, nakukondition mo yung isip mo at yung partner mo na hindi siya yung compatible pagdating sa'yo. So, kapag sinabi mo sa kanya na hindi ka nakatapos, nabibigyan mo siya ng chance na maging compatible sa'yo kasi babaguhin niya ngayon yung style niya at susundin niya yung style na nagugustuhan mo para ikaw naman ay makatapos. Number 2, sexual dissatisfaction. Sa una, akala mo hindi ito importante pero kapag tumatagal-tagal na, nagkakaroon na ng distansya yung pagsasama ninyo kung madalas ka nagpi-fake nito. And of course, mas mahihirapan ka nang ma-enjoy mo yung moment na yon, yung pakikipagtalik doon sa partner mo. Ang worst dito, pwedeng ma-disconnect yung mind mo doon sa sensation mo. Meaning, mas mahihirapan kang ma-reach yung orgasm in general. Last one, pwede pong magkaroon ng malaking issue ito doon sa relasyon nyo. Pag hindi mo po na-express yung sarili mo or nakakaramdam ka ng mga discomfort feeling doon sa partner mo, meaning, hindi healthy yung relationship nyo. And you need to get out of it or kailangan solusyonan mo ito. Kasi pwedeng mag-lead ito sa arguments,
pwedeng maging defensive ka, and magkaroon ng mga verbal abuse. Ang S po, hindi lang yan sex, then that's it. Ito po ay intimate part of your relationship. So, pag hindi po healthy ang inyong sex life, of course, hindi rin po healthy ang inyong romantic relationship. It is very important po na open ang inyong communication mag-asawa and cares about your satisfaction and your well-being. Kaya pag-usapan nyo po kung ano yung mga solusyon doon sa problema para po maibalik yung honest sex at maiwasan yung pag-fake ng orgasm. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!